5,000 pesos! Yay! 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 Oh, yung mga ganun pa, no? Ang butihing pastor, no? Sa pamamagitan na rin ng kanyang naitatag na network, no? Communications network, yung Sunshine Media Network International, no? So, yan, yun sa panig lang yan ng peace and order. Tingnan mo na lang kung paano gumanap si Mr. Kibuloy at saka yung buong KOGC community sa pagbibigay ng ayuda. Ako nga ngayong araw nito ilalabas ko yung comparison ng pamimigay ng ayuda ng kasalukuyang administrasyon at saka yung pamimigay ng ayuda ng Kingdom community, ng Kingdom Nation, na pag bumitbit ng balde, dalawa, kumpleto na. Samantalang ito, puro sigaw lang na, 5,000 pesos! Yay! 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 Oh, yung mga ganun pa, no? Oh, walang ganun si Pastor. Bukal sa kalooban at saka siksik, liglig at umaapaw kung magbigay. Tatakbong senador, ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Pastor for acceding sa panawagan, no? At panambitan ng from my end, no, about 45,000 people na nagpadala ng mensahe sa kanya over the last 3 weeks na humihiling sa kanya na pumalaot sa practical politics upang magkaroon ng sanity, maibalik ang sanity at katinuan sa Philippine Senate. Mula kina Ninita Tapia ng Batangas hanggang sa mga tawag ni na Mila de la Cruz ng Malabon at Pangasinan at iba pa na mga OFWs na patuloy na nagpapadala ng mensahe, at ito naman ay nare-relay natin kay Attorney Mark Tolentino over the last 3 weeks, Jade. Opo, yung mga kasamahan, mga kaibigan po ninyo, nung narinig po nila itong balita na tatakbo si Pastor, dahil po nga may mga nagbe-message nga sa atin, at tatakbo pala si Pastor, na-surprise sila. Nagulat din ba, Sir Jay? Hindi sila nagulat kasi ang katotohanan yan, sabi ko nga, 3 linggo na sa lahat ng mga post na inilalagay natin sa social media, ay every time na nakikita nila yung litrato at saka mga issue na talakayan, no, including the case, ay sinasabi nila sana tumakbo si Pastor, ano, at iba pang mga matitinong Pilipino katulad nila Attorney Bondok, no, para magkaroon ng kaayusan sa Senado na hindi na nagmumukha ng parang teatro nitong mga nakalipas na 2.5 taon na Jade. Opo, at ano naman po ang inaasahan ninyo? Paano kaya mababago ng butihing pastor ang Philippine politics, lalo na sa mundo ng politika nga dito sa ating bansa? Well, unang-una, magkakaroon ng spiritual sanity, no? Diyan sa Senado. Siguro, unang-una, ang wala ka naman talagang may sasabing mapupuna, no? Sapagkat pag sinabi mong ang lang kasi ang impresyon ng tao, lalo na itong mga nagdaang ilang linggo na puro mapaghahanap buhay, pagkakaperahan at kung ano-ano pang nakikita natin, sa karanasan naman ng Pilipino, lalong-lalo na ng mga, hindi lang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kundi pati yung mga observers, no? Nakikita nila kung gaano ka tino yung pamamalakad dyan, ano? Dahil nga maraming nagsasabi pa, bakit sila dyan sa, ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nila dyan, pati mga simbahan nila, pati mga Glory Mountain, ang kagaganda, pati yung mga nakakapagpatayo sila ng gym, nagkakaroon ng mga aeroplano, ng helicopter. Isa lang naman ang palatandaan yan na yung lahat ng nalilikom na pondo ng organisasyon nila, Pastor, ay napupunta talagang inilalapat, no? Pangalawa, yung disiplina, no? Nakita naman natin yan, saksi ang buong mundo, hindi lang Pilipinas, kung gaano kadisiplina na yung disiplina pinakita over the last 16 days, no, na nagkaroon ng siege
diyan sa loob ng New Jerusalem, no? Diyan sa Kingdom of Jesus Christ religious compound, no? Wala kang makitang anong tawag nito na mapupuna mo o masasabi mo na hindi ka nais-nais na disiplina ng mga miyembro. So, what we are saying here is, kung yan, pwede naman palang gawin on a community, it is not difficult to do it on a national perspective. Ang kailangan lang siguro ay yung talagang leader who could walk the talk, no? So to speak. At si Pastor Kibuloy exemplify that leadership, no? Ngayon, narinig ko doon sa mga pahayag ni Attorney Tolentino habang ina-explain niya yung legislative agenda ni Pastor Kibuloy na priority lalong-lalo na yung health concerns. Alam naman natin sa Pilipinas, naku po Panginoon, kung talagang baka hindi ka malang makakita ng doktor. So ito ang kagandahan niyan kung magiging senador si Mr. Kibuloy, si Pastor Kibuloy, ay magkakaroon na ng kabagang si Senator Bongo, who is now the chairman of the Health Committee, para maisulong yung mga panukalang batas to address this particular concern, no? Yung concern sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, Jade and Admar. Opo, at yung mga ibang dito, mga kababayan natin, nagtatanong, paano ba ikakampanya ni Pastor ang kanyang sarili? Naitanong din yan doon kay Attorney Mark Tolentino, yung mismong yung mga kababayan, taong bayan mismo ang magkakampanya. Dahil nga po, nagpapuso tayo dito, Sir Jay, alam mo ang nangyari, halos lahat, talagang nagpahayag ng pagsuporta dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sa tingin mo, Sir Jay, ano yung pinaka dahilan na nakumbinsi si Pastor na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na eleksyon? Dahil sa maraming mga panahon, talagang may mga nababalita tayo, kinukumbinsi siya na tumakbo sa mga ganitong posisyon. Pero bakit ngayon ay nakumbinsi si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa susunod na eleksyon? Alam mo, ako, naniniwala ako God works in many ways, no? Marahil talagang iniiwasan niya yan dahil, yun nga, ang ang pagkakaintindi ko, talagang matindi yung respeto niya dun sa separation of church and state, Na, sige, may concern tayo sa secular, pero may concern na spiritual. And I think the good pastor, pagdating doon sa evangelism, doon sa evangelization, wala na question doon na nagtagumpay na siya at nagtatagumpay na yung mismo mga leader niya dyan sa KOJC. Ibig sabihin, tumimo yung pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, no? Lalo na ng Diyos Ama. At yan ay nakikita naman natin, no? Ngayon, siguro ang basa ko lang, siguro napagtanto ni Pastor Kibuloy after reading all this feedback from the people, no? Yung mga comments na pinapadala nila dyan sa SMNI, sa Banateros, dito sa amin sa mga page namin and the other social media platform. Because I understand siya ay nakapagbasa, no? Binigyan siya ng pagkakataon ng ating mga kaibigan na makarating sa kanya itong mga mensaheng ito. At siguro napagtanto niya na total na in good hands yung KOJC. Yung mga ministro dyan, yung mga pastor, yung mga miyembro mismo, okay na sila Dito naman, ang next point naman dito ngayon is the evangelization of the civilian population, no, outside of the community ng Kingdom of Jesus Christ. At doon sa feedback, kung naalala ninyo, Admar at Jade, no, habang nangyayari yung seeds, yung feedback ng mga non-KOJC members, napaka-encouraging na parang sinasabi, hindi po kami KOJC, Katoliko po kami, Iglesia po kami, ano pa denominational, Baptist.
Pero nakikiisa kami sa anong tawag ito, sa dinaranas na pagpapahirap diyan sa mga sa loob ng compound ng religious compound ng KOJC. If you remember this, Admar, no? Kaya kung sila mismo naniniwala at naroon na yung senyales, this is the best time na palaganapin pa ito. Hindi from a spiritual perspective, kundi a national discipline na pwedeng magbago, mag-mature yung political well-being ng Pilipino. At ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy acceded, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. So, kung ang tanong paano siya makakampanya? Siguro, the best answer is, ang taong bayan makakampanya at kung kinakailangan ng Speaker's Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po kami dyan. No? Kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform, whether mainstream media or new media, gagawin po, marami ang magbo-volunteer niyan, I'm sure. No? In fact, on our end, kami, sa aming maliit na community, ay nihanda na namin, inaayos na namin yung mga YouTube channels namin, yung mga Rumble channel namin, yung mga X pages namin, yung mga Facebook pages. We are all set to do the campaigning for the embattled pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Jade. Totoo yan, Sir Jay, dahil saksi tayo ng napakadaming mga Pilipino pala talagang umaasa at naglo-look forward sa mga ganitong mga kandidato. At tulad na lamang kay Pastor Apollo C. Kibuloy na example lamang sa kanyang mga nagawa, itong dito sa KOJC, tulad nga na sinasabi ni Attorney Tolentino, Mark, kanina, maaring mangyari dito sa Pilipinas. At maraming excited dito sa ating comment section na talagang #1 sa listahan nila si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil umaasa sila na mapapaganda lalo ang bansang Pilipinas. Pagdating naman sa qualification, Sir Jay, doon sa COMELEC, kasi alam natin dadaan ito sa proseso, itong lahat ng mga kandidato, itong initial na listahan kasi na nag-file ng kanilang kandidatura, ipoprocess pa yan, di ba, ng COMELEC. What do you think? What do you think sa kwalifikasyon ni Pastor Apollo? Considering sa sitwasyon niya ngayon, #1, ano bang qualification ito sa ayon sa ligang batas? #1, a natural born Filipino citizen. Talagang natural born si Apollo ang tawag to, si Kibuloy. Carion. Apollo Carion Kibuloy, natural born yan, hindi yan cesarean. No, joke lang. Anong tawag nito? Citizen of the Philippines. Resident magmula pinanganak. Hanggang ngayon. Resident ng Pilipinas, no? Must know how to read and write. Si pastor naman, pwede siyang Bisaya, pwedeng Kapampangan, pwedeng English, no? Sa tatlo pa lang yan, no? Wala ng problema doon sa must be able to read and write. Nakakasulat naman yan, magaling sumulat. So doon sa fundamental na pangangailangan, according to the Constitution, pasado siya riyan. Ngayon, anong tawag ito? Has he been convicted of crime involving moral turpitude? Hindi, no. Because he has never been. He is facing a complaint, no, before the Pasig Regional Trial Court and the Quezon City Regional Trial Court, cases which were originally dismissed. Na-dismiss na, binuhay lang. And I am confident with the help of God and the brilliance of the lawyers that Pastor Kibuloy will be out in the soonest time. Baka bago pa magpasko, kasama na natin si Pastor, bago dumating yung February 11 na start ng national campaign, kasama na natin siyang umiikot, no? Sa iba't ibang panig ng bansa. So, ano pa bang mga qualifications na kailangan? Good moral character. Nakita natin, unti-unting lumalabas na ngayon
yung lahat ng tao na nagpapatunay na Trump up charges ito, itong mga sinampang kaso sa kanya, no? Yung mga pastoral na sinasabi, at saka siguro ako ayoko lang kasing magbanggit, mataas ang respeto ko sa sub-judice, kaya hindi ko masyadong pinupuna yung kaso. I will let Attorney Turion and the battery of lawyers to speak for the case, and I am confident that with their brilliance and the truth, no, yung katotohanan, ay magiging daan para ma-dismiss itong kaso sa lalong madaling panahon at tuluyan ng makalaya sa lipunan ang butihing pastor ng KOJC. Sir Jay, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Oo, May buntag, Admar. May buntag, Sir Jay, dahil nandito nga sa Constitution, habang binabanggit mo yung mga qualification ng senador, sinasabi dito sa Article 6 ng 1987 Constitution Section 3, no person shall be senator unless natural-born citizen sa Pilipinas on the day of election, 35 years old, able Ayun to... na hindi ko nabanggit yung edad. 35 years of age. Sobra na siya sa edad. Oo. Able to read and write. qualifications. Registered voter. Yes. Resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding. So, pasok na pasok at the same time. Lahat ng constitutional requirement, Admar, pasadog yun siya ba? Oo. Pati yung sinasabi, Sir Jay, na ano ba ang may pagmamalaki, ano ba ang nagawa na? Yun nga, nabanggit nga ni Attorney Mark Tolentino sa press corner, sa pagtatanong ng media. At ito nga ang KOJC. Dahil kung hindi ka magaling na manager, na magaling na leader, sabi nga ng pulis, meron ako kasi yung pulis na nakausap noong 16-day na siege. Meron daw siyang kakilala na mayroon ding sariling simbahan. At matagal na rin. Sabi niya, ito makikita mo si pastor. Talagang bilib na bilib siya kay pastor dahil meron nakikita ng mga miyembro niya, sabi niya nakikita ng miyembro niya saan napupunta yung kanilang mga ibinibigay. Nakikita mismo. Yung kakilala ko, parinti niya, kamag-anak niya, kurap daw yung mismong asawa. Hanggang ngayon, hindi pa nakapagpatayo ng sarili nilang struktura. Ng simbahan na mismo. Sila nakikita nila ito at makikita mo yung sinasabi nga ni pastor na zero corruption. At ito yung resulta ng zero corruption na kailangan ng bansa natin. Isa pa, Admar, tingnan natin ng taong bayan. Hindi siya elected leader. Pero ang ganda tanong, ano bang magagawa niya? Hindi po ganoon ang tanong. Dapat ang tanong, ano bang nagawa na niya? Ang nagawa na po niya, isa siya sa pangunahing haligi kung bakit unti-unting namatay o naghinalo ang kilusang terorismo, komunismo sa Pilipinas. And he spent practically the best years of his life combating terrorism and rebellion in the country. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at pasilidad ay tayo saksi, no? Kaya galit na galit sila Franz Castro, sila Saturo Campo, itong mga sinasabing front people, no, organization ng CPP-NPA, no? Galit na galit sila kay pastor, galit na galit sila sa SMNI kasi naging matagumpay yung anti-terrorism campaign, anti-NPA, rebellion campaign ng butihing pastor, no? Sa pamamagitan na rin ng kanyang naitatag na network, no, communications network, yung Sunshine Media Network International, no. So yan yun sa panig lang yan ng peace and order. Tingnan mo na lang kung paano gumanap si Mr. Kibuloy at saka yung buong KOGC community sa pagbibigay ng ayuda. Ako nga ngayong araw nito ilalabas ko yung comparison ng pamimigay ng ayuda ng kasalukuyang administrasyon at saka yung pamimigay ng ayuda
ng Kingdom Community, ng Kingdom Nation, na pag bumitbit ng balde, dalawa, kumpleto na. Samantalang ito, puro sigaw lang na, 5,000 pesos! Yay! 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 Oh, yung mga ganun pa, no? Oh. Walang ganun si Pastor. Bukal sa kalooban at saka siksik, liglig at umaapaw kung magbigay ng ayuda sa mga naghihirap. Admar. Opo. Sir Jay, maiba lang ako. Dito naman tayo sa iba pang mga kakandidato. Nakita nyo po, lalo na rin dito sa national and sa local natin. Unahin muna natin itong national, no? Okay. 12 lang na mga senador ang pipiliin. Kamusta ang nakikita mo sa pambato ng administrasyon din? Though hindi talaga mayroong mga guest candidate kung may tuturing, meron din dito sa pili. Meron bang administration candidate? Kasi minsan hindi ko nakita may tinaas na kamay si presidente. Ha? Kaya sabi ko mukhang walang, because traditionally yung midterm election, kandidato ng presidente yan, ng administrasyon. But I have yet to see a single candidate na itinaas ang kamay ni Bongbong Marcos. Wala pa. Ikayo, may nakita na ba? Oh. Pero sa kabuuan po, Sir Jay, dito sa 12 na pag-aagawan ng mga kakandidato, magiging exciting ba ang karera? Yes. Kasi labanan ito ng ng salapi ng taong bayan na ginagastos ng administrasyon para manalo yung kandidato nila at yung gusto ng taong bayan na walang salapi. Kasi tingnan mo ako right now ay halo binubusisi natin lahat. Ang alam ko lang na may kandidato yung grupo ng PDP Laban. Meron silang mga ilan-ilang kandidato na pronounced talaga na kandidato ng PDP Laban. Yung Makabayan na block, meron din sina Franz Castro, convicted criminal pero tumatakbo, no? Oh, yan. Tapos, meron ding, pati nga yung Dilaw, hindi na nagsasabing Dilaw sila pero makikita natin, meron pang miyembro ng Inodoro 8 na tumakbo, no? Sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, yan, sa yan kasama yan sa Inodoro group, di ba? Ocho Derecho, di ba? Pagkatapos, yung iba hindi na tumakbong, anong tawag nito? Senador. Yung iba, tumakbong party list, no? Sila Chel Docno, yung mga ganon. Tapos, meron din mga independent. Meron din mga individual party members. May nationalista, may liberal, may kung ano-ano pang mga political parties. Exciting siya in a sense na, tingnan mo yun ilan bang, tinitingnan ko sa 70 pa lang yun hindi pa kasama sila yung grupo nila Pastor kahapon, yung naunang 70 na nag-file. Tinitingnan ko yung kung bakit ko sinasabing colorful and exciting. Kasi doon sa unang 70, dalawa na yung convicted criminal na tumatakbo. Isa yung merong final conviction, si Erwin Tulfo, at saka si, ano pangalan nito? Si Francesca Castro, na criminally convicted by the Regional Trial Court of Tagum, pero on appeal daw, no? Sa mataas na kapulungan, no? Sa Supreme Court. So, but they are already part of that system. Hindi ko alam kung madidisqualify ba sila o hindi. I do not know. I don't want to jump the gun on the Commission on Election kina George Garcia, no? Exciting dahil marami rin qualified na they are barely unknown. Mga accountants, magigiling na accountants, merong magaling na abogado, may magaling na broadcaster, iba-iba, no, ang komposisyon ng mga kandidato. Right now, sa tinitingnan ko lang, out of the more than 70, siguro meron na akong napipiling, bago yan, no? Gusto ko lang, ang isa pang magandang development,
parang ang daming tumakbo na men of vision at saka men of probity. Yung bang matatag, no? Bukod sa matalino, matatag, magaling, medyo matino. Kala ko hindi matutuloy pero tumuloy pala si Mr. Marcoleta, no? Si Rodante Marcoleta. Tapos si ate, batang-bata, abogado, subok sa public service. Nakita ko rin nag-file si ang pangalan to, Jimmy Bondok, no? Tapos meron pang meron mga re-electionists na worth considering din yung kanilang background, no? So, talagang mahaba yung ang kagandahan ng sistema ngayon, maaga tayong makakapanuri ng mga kandidato, no? We have all the time to study them, pag-aralan natin sila, itong mga gustong bumalik, ano bang nagawa nito? Gano'n na ba sila kayaman, no? Nagpakayaman ba sila o marami ba silang batas na nakabuti para sa tao o nakasira sa lipunan, no? Yung mga gano'n, Admar. Oo. Siguro, paalala nyo na lang po, Sir Jay, sa ating mga kababayan. Kasi marami nga, may mga luma, may mga kilala na, at may mga bago, may mga social media influencer pa na tatakbo mula local, konsehal, hanggang sa pinakamataas, sa pagka-senador. May sapat pa na araw. Mayo pa ng susunod na taon, Pebrero ang halalan, Pebrero, mag-uumpisa na yan sila na February 11. Formal na pangangampanya, pero ngayon wala na yung premature campaigning talaga ng mga paglaban. Wala pa naman kasi campaign period eh. Oo, pero na legal eh. ano na lang po ang inyo pong maipapayo sa ating mga kababayan dito sa kanilang pagsusuri, lalo na sa pagkasenador, party list, maging sa alkalde sa kanilang mga lugar? Ay, marami pang pagkakataon na makapanuri tayo, mga giliw naming manonood, at tagapakinig. Marami dyan, pamilya kung tumakbo, no? Marami dyan yung may mga kasong plunder, may mga kasong graft and corruption. Suriin po natin mabuti. Ngayon, ang ano lang kasi rito, nitong mga nagdaang 2.5 taon, ang dami nating reklamo. Ang problema natin, ito nangyayari noon pa. Pagka wala pang eleksyon, reklamo tayo, si ganito, walang kwentang tao, ganyan, walang, magnanakaw sa gobyerno yan, etc. Pero pagdating ng halalan, binoboto pa rin natin, no? Alam natin, yung iba dyan, lumupo na senador ng 18 taon, pero wala naman nagawa, kahit, puro checking attendance lang. Pero dahil sikat, binoboto natin. Kaya in effect, tayo rin ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon itong ating lipunan. Ngayon, kung ayaw na ho nating maulit yan, ito ang pagkakataon natin. Sa isang malayang eleksyon, ay pwede ho nating kayo na nanonood ngayon, kayong mga butante, ang may pagkakataon na baguhin o isagawa ang pagbabago. Kaya tayo po ay manindigan, alam natin mahirap ang buhay, ang dali-dali tumanggap ng 1,000, 1,500, 500 during elections. Hihinto na ho natin yung ugaling yan. Dahil dyan tayo napariwara eh. Dyan tayo nabudol ng gusto, no? Wag na ho tayo magpabudol pa, no? Maraming salamat po. At kami ang gagawin natin, araw-araw ipapaalala natin yan, Jade, Admar, sa pamamagitan ng SMNI, sa pamamagitan ng ating mga individual social media pages. Araw-arawin natin ang paalala sa ating mga kababayan. Bata pa yan, may edad, single man kayo o double o in a relationship, we will help you na manuri ng kandidato.